And today, I will be talking about commitment in giving. Like I said, I am medyo matapang ako sabihin ito because first, I don't have the access on the bank account of the church. Second, I do not know who are faithfully giving their tithes and offering, how much you are giving. I have no idea. I have no connection in the finances of our church. So that's why if I said something, huwag niyo sanang isipin na ako ay nagpaparinig kasi si Pastor eto lang yata, hindi ko po nakikita kung magkano ang binibigay ninyo sa church. And I don't have the intention to see it kasi sabi ko nga as a pastor, para pag nag-preach ako about giving, masasabi ko sa sarili ko, hindi ko pinariningan si Brother Ray. Kasi I do not know how much he's giving, if he's giving or not. But thank you for treating us yesterday. I like the cheese stick ba yun? Cheese stick? Oh, sarap yan. You missed that yesterday. Okay. I would like to start our series of lessons on pursuing our commitment in giving today. Now, you know, if you're going to look closely on what is happening sa world natin ngayon, ang sanlibutan kasi, they always teach us that for you to be happy, you need to acquire wealth. You need to acquire possession. You need to acquire personal success. Yan kasi ang promotion ng world. Maging famous ka, yumaman ka, for you to be happy. But you know, in somehow, pag spiritual na ang pag-uusapan natin, you will disagree with that. Why? Example natin, si Whitney Houston. Kilala niyo? Do you know Whitney Houston? Okay. Now, if you are Whitney Houston, can you ask for more? Hindi na. Why? Ganda ng boses. Di ba? Pero hindi naman papatalo ang kapatid natin Jenny dyan. Ayun. Di ba? So, pangalawa, ang daming pera. Di ba? I'm sure, I don't know how many millions you have. Siguro kung dito lang, mabigyan lang ng 100,000, masaya na tayo, di ba? Pero siya, she has lots of millions. Number 3, she is famous. Kahit saan siya pumunta. Pero wala na siya ngayon, di ba? Pag pumunta siya sa bahay ko ngayon, di ba? Kayo. Pero sabi ko, kung ako si Whitney Houston, I will be happy. Kasi I have everything. Pero what happened in her life? She committed. What's happened? Because in some point in her life, hindi siya naging masaya. Kasi wala namang nagpapakamatay na masaya. Ang dami kong pera, papatayin ko sarili ko. Wala namang ganun. Di ba? But what happened is this. Kasi nga, ang world, they always telling us, how much can I keep? Laging ganun. But if we're going to look at the biblical perspective, has a different view. If the word is telling you, pag may pera ka, magkano isa-save ko? Pero ito ang Bible. If you have the blessings, ito lagi ang sinasabi ng Bible sa atin. How much has God entrusted me to me for His glory? Lagi ganoon yan. So many people think kasi generosity is simply about money. No, in the Bible, generosity is the first matter of the heart. A generous person, a generous heart has first experienced the generosity of God. Alam niyo, ang ganda nung yung second song natin kanina, yung Here I Am to Worship. Kasi that's an example of giving. Kasi if there's only one person na nagbigay ng perfect example about giving, that is none other than our Lord Jesus Christ. Why? Because He generously gave His life para kanino? Sa katulad mong makasalanan. Na supposedly impyerno ka na. Pero because of Jesus' generosity, He gave His life. Kaya naniniwala ako, kapag ka ang Kristiyano naranasan niya yung generosity of Christ, you will become generous also in every way. You know, Apostle Paul wrote this 2 Corinthians specifically chapter 9 to encourage the believers in the Corinthians to complete their offering for the poor Christians in Jerusalem. Pero, ang maganda kay Paul, walang blue envelope kay Paul.
na pine-pressure niya yung mga miyembro to give. Alam niyo kung ano maganda kay Paul ito? Tinuruan kasi ni Paul yung mga Christian sa Corinthians para magbigay sa mga Christian sa Jerusalem. Kasi nga, ang Christian theology of Christian stewardship, dapat laging, pag nagbigay ka, worship, that is an act of giving. Kaya nga, ako, sabi ko, mga parents who are parents na nandito, you teach your children na every Sunday, kahit magkano lang yan, kahit mga, siguro mga $1,000 every week, okay lang yan. Oo. Sabihin nyo sa mga anak nyo, anak, ito offering mo mamaya, Ayun, di ba? Kahit in-event amount, pag nasanay sila at early age, hindi yan aalis ng church ng Sunday morning without the offerings that they have. Kasi naiintindihan na nila at early age na worship, na ang giving is worship. And secondly, giving is grace. Why it is grace? Kasi nga, ang Diyos ang unang nagpakita ng grace sa atin. Nung naranasan ko yung grace, okay, ito yung natural outcome nito. And third, giving is evidence of a transformed heart. Huwag tayong umasa sa bagong mananampalataya na magbigay ka agad ng tithes and offering. Hindi nyo ba napansin since we started a church way back October 5? Wala tayong so many preachings before offering. Wala tayong ganun dito. Di ba? Pagka nagbigay tayo ng offering, nakita niyo yung mga whoever received most of the time, si Veronica, wala na tayong mga preaching na 20 na kung ano yung mga parinig pa. Wala na tayong ganun. Kasi ang gusto ng church natin, kapag ka ang isang tao ay nakaunawa sa salita ng Panginoon, susunod yung giving. And we cannot force the people. Kaya wala tayong chasing dito na, Sister Alma, di ka nagbigay ng tithe and offering mo last month. Suspended ka sa ministry mo. Wala tayong ganun dito. Because we cannot do that as a church. We believe, mamaya mapag-uusapan natin, ano ba yung stand ng church. So that's why in 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 15, Apostle Paul is going to share us three biblical truths on how paano ba tayo maging generous sa ating pagbibigay in a biblical way. Okay, let's start with number 1. What are the great truths about biblical generosity? Kasi this is what I am teaching you, church. Hindi ko sinasabi pagdating sa Sunday, obligahan niya tayo ni pastor magbigay. Ang stand pa rin ng church, we will still teach you, it's up to you and God how much, when, and how you're going to give. Wala tayong pag-check dito. Wala kayong marireceive na notification from the elder of finance na hindi kayo nagbigay ng tithes and offering ninyo. Because what we believe, hindi kayo maiimpyerno pag hindi kayo nagbigay sa Lord. Wala po tayong ganun doktrina. Amen? Okay, so let's start with the first one. Grace produces cheerful and generous giving. Di ba sabi ko nga, you will only give generously if you experience the generosity of God. In verse 6, we're going to study verses 6 to 8 on our first point. Sabi doon sa verse 6, the point is this, look at this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Now, di ba, may mga Christians pa until today naniniwala sa karma kasi sabi ni Lord kung ano itinanim, yun ang aanihin, and they're quoting this verse. Now, if we're going to look on the context of this verse, Paul is specifically talking about the principle of a farmer for us to understand the principle of sowing. Kasi parang ganito yan eh. If a farmer refuses to plant, mag-harvest ba siya? Hindi. Wala namang farmer, wala yung farmer natin ngayon, nasa Edmonton din eh. O, tatanungin ko sana si Nathan. Wala namang farmer Roro, di ba na, summer ngayon, okay, I'll just wait. Pero hindi ako magtatanim. Tapos may biglang bubunga. Merong bubunga dyan, puro dandilayon. Di ba? O gawin mong tea, healthy pa daw. I do not know, hindi ko pa na-try, pero someone told me yun daw dandelion.
yung iba kinakain eh. When I was in Winnipeg, that's true. Yung petals ng dandelion, they, tawag dito, hinahalo nila sa salad. Tapos yung root, ginagawang tea. Na-try ko na, nung nasa Winnipeg ako, kinain ko sa salad, ang pait. Pero sabi nila, pag nasanay ka na daw, okay ka na. Di kayo, kung gusto nyo makatipid, ang dami nyo makita, mayaman na tayo sa dandelion, di ba? Di sige, yung gawin natin salad. Kaya pagka nagkaroon tayo ng Bible study, wala kayong maianda, mag-salad na lang tayo. Mag-harvest tayo sa likod. Now, what the Bible is saying na kapag ka ang Christian nag-withhold ng kanyang tithes and offering sa Panginoon, ibig sabihin nito, hindi pa niya naiintindihan yung pagbibigay. Ang stand ng IRC, that is okay. Kasi we don't want you to force to give your tithes and offering kung hindi pa niyo naiintindihan. Parang ganito yan mga kapatid. Sige, sasabihin ko sa inyo ngayon, may envelope dyan sa harapan ninyo. Lahat sa inyo magbibigay minimum of 100. Lahat. I'm sure, meron dito ang tututol. Tama, mali? Tama. Kasi pino-force natin yung miyembro to give. Pero what Paul is saying, ang pagsoso ng giving natin dapat from the heart na naiintindihan. Kaya maganda mga kapatid, maintindihan nyo muna yung concept ng giving. Pero hindi ko sinasabing 10 years na kayo dito sa church tapos hindi ko pa rin to naiintindihan na hindi ako nagbibigay. Mahirap naman yun kapatid. Baka naman ikaw na may pagkukulang dyan. Naiintindihan nyo mga kapatid. Kaya nga, ito kasi ang principle kasi ng sowing eh. God blesses generous believers with greater opportunities to continue serving Him. Kasi nga, masyadong namamarketize na ang giving sa church. Diba? Marami ngayon sa churches, okay, lahat ng magbibigay ng $1,000 ngayon, the Lord is going to give you $10,000. Kaya the more you give, the more diba? Yan ang turo sa atin. Tama, mali? Tama. Pero that is a wrong teaching. The more you give, the more you bless. No. The more you bless, the more you give. Anong ibig sabihin doon? The reason why we are giving, it's not because para i-bless ka pa ni Lord. Hindi mo pwedeng gamitin investment si Lord. Diba? Kasi kung totoo, na pag nagbigay ka ng tithes and offering mo ngayon, the Lord will give you 10,000. Hindi sana hanggang ngayon wala na kayong mortgage na binabayaran. Tama, mali? Bakit pa kayo nagbabayad ng mortgage hanggang ngayon? Kasi nga yung investment ninyo na mali ang paniniwala na pag nagbigay ako ngayon, nagbigay ako ng 1,000, the Lord will give me 10,000 po. Lord, where is my 10,000? Alam niyo, pag nagbigay ka kay Lord, I believe that the Lord will bless you more, but not in the financial way. Not only. Hindi nyo ba, di ba, kung minsan, kasi nga ang sinasabi kasi ng sowing ganito, pagka small yung sowing mo, small din yung harvest. Pero kapag ka-generous ang sowing mo, abundant ang harvest. Now, the biblical principle of the abundant harvest is not specifically on the financial thing. Hindi nyo ba napansin pag nagbibigay ka, tapos minsan masakit ang ulo mo, masama ang pakiramdam mo, and the Lord give you the healing. Diba? Ang harvest kasi ng Bible, hindi lamang tungkol sa pera. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa inyo na Marika, magbigay ka ng tithes mo ngayon para marami kang pera sa susunod. Hindi sana kung gano'n mayaman na siya. Naiintindihan niyo kapatid ang punto ko? If we give our tithes and offering, God will give us the harvest. But the harvest is not only specifically to financial. God can give you, bless you more, morally, financially, emotionally, spiritually. Ganon ang blessing ng Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Lord, I give you today this, ito ang expectation ko. Kasi nga, sa verse 7, binigyan tayo ni Paul. Yan ninyo ha. Sa verse 7, they give us a 4 principles of giving. Sa verse 7, anong sabi ni Paul dito? Each one. So giving is personal. Each one. Lahat. Kaya, let's start from the children.
So to all parents here, I highly recommend, you give them even small amount. Lahat ng anak ninyo, bigyan ninyo before on Sunday, oh, anak, ito ang offering mo mamaya. Hindi dahil sinabi ni Pastor, kundi you are teaching them to give. Para pag sila ay naging kabataan, nagkaasawa, tapos nagkaanak, they will do the same thing. Because the principle of giving is personal. Sabi nga each one. Number 2, anong sabi? Must give as he has decided in his heart. Ibig sabihin na niyan, intentional ang ating giving. Talagang pinaplano mo na. Before mag-Sunday, yung iba, Saturday pa lang, nagsesend na ng tithes and offering natin. Chinismis sa akin ni Veronica, pero hindi sinabi kung sino patalo. And I appreciate that. Kaya nga, ang alam nyo maganda sa Canada, pagka gusto mo magbigay, hindi naman kailangan cash eh. Diba? Ang church natin, talagang may way of giving. If you can give ng cash, you can i-transfer it. Kung nakalimutan mo mag-i-transfer, mamaya, nag-create pa si Sister Veronica ng QR code that you can pay it. You can use your debit card, you can use your MasterCard, or in any way. Kasi nga intentional, parang iniisip mo na, Lord, Sabado, Linggo bukas, ipiprepare ko na yung offering ko. Number 3, ano yung sa third part ng verse? Not reluctantly or under compulsion. Okay, tatanungin ko kayo. Meron bang pagkakataon sa church natin since we started the church na before kayo mag-give ng tithes and offering, naglilitanya pa ng 20 hanggang kalahating oras yung tao para lang encourage kayo to give? Wala tayong ganon. Kasi we want everyone to give you tithes and offering. Meron tayong offering envelope kulay white, hindi yan kulay blue. Para hindi kayo matakot kasi nakakatakot yung kulay blue eh. Oh, ibig sabihin yan, voluntarily. And number 4, ano yung number 4? For God, ano sabi ng last part? Loves a cheerful giver. Kasi nga, eto kasi ganito mga kapatid ang prinsipyo ng offering. When you give your tithes and offering, God looks at your heart first, not the amount. Amen? Hindi tayo pagalingan dito. Hindi po pwede, oh, si Kuya Elias, 3,000 ang tithes and offering. Para maging sikat ako, dapat 5,000 din. Ay, nung araw to yun. Oo. Pwede namang ibalik eh. Di ba? Naiintindihan yung mga kapatid ng prinsipyo ng offering natin ngayon. Sa verse 8, ito maganda sa verse 8. Nagsimula ang sabi sa verse 8, and God is able. Alam niyo kung bakit why Apostle Paul started with the word on when God is able? Kasi gustong ipaunawa ni Apostle Paul na God can handle whatever things you need. Ngayon kasi, kung si God, He is not able to do all things na kailangan natin, hindi na siya God. Diba? Kaya nga sinabi ni Paul, pinaulit niya sa mga Christians sa Corinthians, yes, lahat ng Kristiyano. O sige, taas ang kamay dito. Sino dito ang walang binabayarang mortgage? Taas ang kamay. Oh, bata ka pa. Oh. Oh, di ba? Oh. Sino dito ang walang ginagastos? Oh. Di ba lahat tayo meron? Di ba? Pero ang sinasabi ni Paul, yes, we have bills, we have so many things. What Paul is trying to say, let us entrust to God whatever things we have. Kaya nga doon sa last part na sinabi ni Paul, the believer gives because he trusts God's faithful provision. Kaya tayo nagbibigay kasi Lord, sa iyo nang galing ito, binibilik ko lamang sa iyo kung anong binigay mo sa akin. Now, what is the second biblical truth? Grace produces cheerful and generous giving. That's the first one. And the second biblical truth is grace supplies everything necessary for every good work. Let's start with verse 9. Verse 9 said, as it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Now, if we're going to study the verse 9, Paul is quoting a passage from Psalm chapter 112, verse 9. Na sinasabi ni Paul doon sa verse 9 na ang Diyos ang sources natin. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay.
So now, kung ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay, why should I worry? Because God continually supplies His people. Parang ganito yung mga kapatid. Hindi nyo ba naisip minsan nagkukulang kayo? Tama, mali. Pero bakit hanggang ngayon nakasurvive kayo? Isipin nyo. Minsan kinakapos kayo ng pambayad ng bills. Tama, mali? Tama. Pero nakakasurvive kayo. Why? God is using different people, different scenario to bless you. Diba parang ganito sa church natin? Remember yung time na wala na tayo sa music, naubos sa music ministry ng team natin. Well, I'm not blaming Gonzales kasi nagpabakasyon kayo sa Pilipinas that time. Diba? We're praying. Tapos after a week, pinadala ng Diyos si Brother Reg. Tapos dumating si Brother Carl. Ngayon, nadagdagan pa tayo. Dumami na, nandyan na si Brother Reg. Hindi nyo ba naisip, ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan. Nagkukulang, pero nakakasurvive tayo. It's not because of our own strength. Kasi we trust the Lord. Diba? Minsan, bubuksan mo yung bank account mo. Magbabayad ka ng direct energy. Medyo mababa ngayon kasi summer. Diba? $300. Pero pag tingin mo sa bank account mo, I have only 250. 50 na lang. Kulang pa. True story. True story ba? Oo, totoo. True story. Bakit ngayon nakabayad kayo? Isipin nyo. Bakit ngayon nakabayad kayo? May GST. Kasi dumating yung GST sa'yo. Iisipin ninyo, bakit? Gawa yun ng Diyos. Amen? Amen. Kasi galing lahat yun sa Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, ang gusto kong ipaunawa sa atin, lagi tayong magtitiwala sa Diyos. Diba? Ako narinig ko nga kay Ate Lilia, nakikipag-chismisan sa asawa ko. Dos, may refund tayo. Oo. Tama-tama, medyo malaki na gastos natin sa Kelowna, di ba? Oo, ngayon may refund tayo. Baka naman. Verse 10. He who supplies seeds to the sower and bread for food will multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Alam niyo yung verse 9? Paul quoted from Psalm 112. Verse 9. Yung verse 10 naman, he quoted from Isaiah 55:10. What does this mean? Paul would like to continue the additional support from the Old Testament. Paul would like to emphasize sa mga Christians sa Corinthians na yung Diyos na nag-bless sa Old Testament is the same God who will bless to the Christians sa Corinthians is also the same God who will bless sa mga tao ng Infinite Redeemer Church. Amen? Pare-parehas yun, iisa lang yung Diyos na yan. Ngayon, kung iisa lang yung Diyos na yan, meron lamang two kinds of givers sa church. The Dead Sea giver and the Sea of Galilee giver. Anong ibig ko sabihin dito, Pastor? Look at the Dead Sea. Kaya nga siya, the reason why it's called Dead Sea is because walang nabubuhay. Kasi ang dead, gusto niya ganun lang. Receive lang. Receive. Unlike ang Sea of Galilee, receive, give, receive, give, receive, give. So ngayon, tanungin niyo sarili niyo ngayon, Lord, am I a Dead Sea o am I a Sea of Galilee? Kaya nga ang doctrine of providence reminds us that every blessing comes from God's fatherly hand. Lahat, nothing belongs to us, nothing belongs to you, everything belongs to Christ. Kasi God allows us to be His managers. Now, parang ganito yan. If you receive something, a blessings unexpected, unbelievers' response, Lord, I have a new blessing. Anong bibilihin ko? Anong bagong damit? Anong bagong gadget? May space pa ako sa living room. Pwede pa ako magdagdag ng napakaraming halaman. Diba? Tinignan mo yung closet mo, may 5 hanger pa na walang damit. Bibili pa ako. Diba?
Hindi na ako makabili sa sapatos, brother. Wala nang space. No comment, Pastor. Hindi, pagbigay niyo na ako ngayon. Kasi may kakasalin ako eh. Yun lang naman yun. So kaya, tingnan natin kung anong kind of giver tayo ngayon. Now, the third point on the biblical generosity. Grace produces cheerful and generous giving. Grace supplies everything necessary for every good work. Ito ang panghuli. Grace results in thanksgiving and glory to God. Sa verse 12, anong sabi dun sa verse 12? For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. Now Paul describes that when a believers give cheerfully, giving does more than meeting the physical needs. Kaya nga ang sabi ni Paul dun sa last part ng verse, ano sabi niya? It overflows in many thanksgiving. Parang ganito yan, yung sa verse 12, hindi ko lang kung makita ninyo, medyo maliit yata yung aking PowerPoint. This is the chain ng giving. It always starts with God. Ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng mga biyaya. So once you experience the grace, ang natural response ng believer, give generously. So kapag ka ang lahat ng believers sa church, they give generously, ano nangyayari? Lahat, di ba? Itong ginawa ninyo mga kapatid when we started the church. Di ba? Ang sabi ko nung sa group natin, di pa tayo church, we're just a Bible study group, we're praying to raise $10,000 before we start a church para yung mga papers na kailangan natin, yung mga materials na kailangan natin, ay magmaabot natin. Isipin niyo mga kapatid, I'm proud as of today. Itong mga nirentahan nating nakikita ninyo, mga gamit natin, mga microphones na ginagamit, they are all now owned by the church. Amen. Amen. Tanungin niyo ako kung magkano pa utang natin sa Long and McQuaid as of today. Do you know how much? Zero. Last week, nag-report ang ating finance team. Di ba? Magkano pera natin sa bangko ngayon? Do you remember finance? 13,000, but that is as of end of June. Wala pa, end of May pala yun pala. 13,000 plus na ang pera ng church natin as of May 30. Hindi pa nakakount ang June, tapos mamaya, ang dami pang mag-o-offering mamaya. Di ba? Hindi pa natin alam kung magkano. Isipin ninyo, lahat nangangailangan. Kaya nga, papatay ko muna yung microphone ko. Di ba, we are praying for a bigger building. Kaya tayo nagre-raise ng fund. Hindi dahil sa ayaw na natin dito. Kasi we want to have yung maano natin yung mga children, di ba? Yun ang gusto natin. Kaya we are raising. Pero I believe naman in God's hand, through your pocket, we can reach that. Amen? Amen. Now, nakita nyo, na-meet na yung need. Anong naging response natin? Di ba nagpasalamat tayo? Oo. Ako nga, hindi sa totoo lang, bilang pastor, hindi nga ako ng problema eh. Nung nag-start tayo, sound system, brand new. Lahat ng gamit natin, mga kapatid, brand new yan. Sound system, microphone, lahat brand new yan. Mga gamit natin. Ang daming nag-respond. Di ba? Natandaan niyo, naghahanap tayo ng TV. Di ba? Salamat na lang sa Obrador. Meron tayong magandang TV. Isipin niyo, lahat yan work ng Lord na convict kayo. Ano ang naging end result? God receives all the glory. Diba? Dapat mapapurihan nyo ako dahil pastor nyo ako? Hindi. Wala tayong dapat aangkining papuri dito. Diba? Lahat ng papuri kanino? Kay Lord. So, ganoon ang nangyayari doon. Sa verse, sinabi kasi ni Matthew sa chapter 6 verse 21, where your treasure is, there your heart will be also. Kaya yung mga taong nagbibigay sa church, kasi yung puso nila nasa Diyos eh. Yung puso nila nasa ministry. Church, if I talk about giving,
today, I would like to expound it. I'm not very specific only sa money. Yeah, there are some people na lahat naman tayo dito may bill, sabi ko nga, kaya ayokong ipuwersa ang bawat isa to give. Kaya hindi natin papalitan ng kulay blue ang envelope natin. White lang yan. Kasi gusto natin maintindihan ninyo yung pagbibigay. Tama, mali? Yung kulay blue na envelope. Oh, yun. Kasi pagka may kulay blue, may pangalan nyo na yun eh. Diba? O gusto nyo ba magpalit tayo ng kulay? O sino gusto? Maganda yung white. Ay, syempre si Kuya Iyer gusto niya yan, tsaka Paina, di ba? Pagka blue, may pangalan nyo na yan. Oh, tsaka mahal magpagawa ng kulay blue naman. Plastic. Plastic yun, oh, plastic yun. Ano? Mahirap maging plastic. Papel na lang tayo. Kasi pagka may blue, check. At least, gusto nyo ba, machi-checkin ko kayo. Oh, Christine Cobrado, di ka nagbigay 2 months na. Gusto nyo ba yan? Oh. Tatanungin mo pa ako kung sa yung blue. Dada lang tayo sa white, mga kapatid. Diba? Oo, ayun na natin. Now, sa verse 14, anong sabi? While they long for and pray for because of the surpassing grace of God upon you. Kasi nga, ang Christian generosity, it strengthens the fellowship. The Jerusalem believers, isipin niyo, yung Jerusalem believers, they are praying. Tapos ang Corinthians, nag-support sa kanila. Last Friday, I challenged the group and I would like to share this to you. Lagi ko itong sinasabi, even since I became a pastor, my calling as a pastor is not to stay in one church. My calling is to build churches. Time will come, hindi pa ako nagpapaalam, pero time will come, magkakaroon tayo ng outreaches. We do not know, probably in Dawson Creek, in Edmonton, in Calgary, and that's, I need your support. Kasi ang gusto nating mangyari, ang church natin, ay a mission-minded church. Or probably, we met someone sa Philippines na nagsusupport sa mga ita, sa mga mahihirap doon. Tayo naman may pera, di ba? Kasi na yung padalahan mo sila ng $300 a month doon. Sa atin, $300 is, di ba, nothing. Eh, isipin mo, bawat isa sa atin magbibigay ng $10 every month. Mabigat ba yun? Di nga eh, magpapakain nga eh. Sige, order ka pa. Di ba? Oh, maliit lang. Pero yung $300, dalihin mo sa Pilipinas, isipin ninyo ilang bibig ang makakakain. Tapos makakarinig pa ng salita ng Diyos. O, di ba? Kaya yan ang direction ng church natin. Time will come, our church will support missionaries, will support mission, will establish outreaches. Ngayon pa lang, we need to prepare financially for us on that direction. Kaya nga sa verse 15, sinapos ni Paul, ang sabi niya, thanks be to God for His inexpressible gift. Why? Kasi si Jesus Christ nga eh. Diba? He expressed His inexpressible gift by giving His gift sa iyo. Ngayon, what are the 3 biblical generosities? Ayan, nandiyan sa harapan na ninyo. As you read these 3 biblical generosities, as I close my message today, I would like to share to you a story of Sharon Will. She is a faithful widow. Mababa lang ang pension na nare-receive niya every month. Pero out of the pension that she is receiving every month, she gave an amount specifically for the mission of the church. After few years of giving, nakita ng church, ang dami na nung naibigay. Anong ginawa ng church? Church used that money for the outreaches, for the feeding for the poor. Ano ang naging outcome? Many people are converted, churches are planted, and the most important thing is many lives are transformed. Alam nyo, church, the money that you are giving to the church, sometimes siguro hindi man namin ma-appreciate yan, pero you do not know. Maraming po pwedeng maabot ng perang ibibigay ninyo. Hindi man kayo marunong mag-preach, hindi man kayo marunong mag-share ng evangelism, but the more you give, maraming tao ang maaabot ng ministry through this church. Amen? So kaya church, I would encourage you to pray hard, and whatever your hearts desire to give, let's give it for the glory of the Lord.
Amen? Let's all rise.